Kinabukasan, pumunta si Hani sa opisina at hiniling kay Miss Jung na turuan siya ng ilang math problems. Sobra pa niyang pinuri ang guro at umastang parang perpektong mabait na estudyante. Pagkatapos, habang nasa klase, seryosong nag-aral sina Hani at ang kanyang mga kaibigan. Ang biglaang 180 degree na pagbabago ng kanilang ugali ay labis na ikinatuwa ni Miss Jung. Pagkatapos ng lahat, hindi magtatagumpay ang estudyante kung walang guro, ngunit wala ring matuturuan ang guro kung walang estudyante. Nakita ni Miss Emmeline na madaling mamanipula ng mga estudyante si Miss Jung, kaya hindi siya natuwa. Pinaalalahanan niya si Miss Jung na huwag hayaang maloko siya ng mga halimaw na yon. Alam ni Miss Jung ang lahat, ngunit wala siyang ibang magawa. Umaasa siyang magbabago ang mga bata at mag-aaral ng maayos. Habang pauwi si Miss Jung, hinarang siya ni Hani. Sinabi nitong gusto niyang mamuhay ng payapa kasama siya. Kung papayag si Miss Jung na makipagtulungan at gumawa ng live stream, makakatulong iyon upang malinisan ang reputasyon ni Miss Jung at mapalabas din si Hani na mapagparaya at walang pag-imbot. Bukod pa rito, hiniling din ni Hani na sabihin ni Miss Jung sa Education Protection Agency na itigil ang pagmamaltrato sa mga estudyante sa klase. Nasusuka si Miss Jung sa tuwing naiisip niya ang peking mukha ni Hani. Tumakbo siya palabas upang makalanghap ng sariwang hangin at doon niya nakasalubong si Inspector Andrew na hinahanap siya. Ikinuwento ni Inspector Andrew kay Miss Jung ang tungkol sa kanyang fiancé na guro. Minsan itong namuhay ng buong puso para sa kanyang mga estudyante, ngunit namatay din sa kamay ng mga batang siya mismo ang nagturo.